Good morning everyone, especially to you ma'am. My name is Azel P. Lorenzo and I'm the next reporter. My report is the figure 6 and the figure 7. So let's start. During the Middle Kingdom, landlords gained power and threatened the pharaoh's authority, causing art to decline. Under King Mentuhotep, stability returned and art reemerged with new styles such as portrait sculptures, fresco paintings, and rock-cut tombs to prevent theft. So, kilalanin muna natin si King Mentuhotep. Siya ang pharaoh na nagbalik ng pagkakaisa sa Egypt matapos ang kaguluhan ng First Intermediate Period. Ang pharaoh ay ang tawag sa hari ng sinaunang Egypt. Ngunit hindi lang basta hari dahil sa paniniwala ng mga taga-Egypt ito ay itinuturing na Diyos sa lupa. So, pinag-isa niya muli ang Upper at Lower Egypt dahil dito nagsimula ang Middle Kingdom. Sa kanyang pamumuno, bumalik ang kaayusan at muling umunlad ang sining at kultura ng Egypt. So, during Middle Kingdom, lumakas ang mga landlord at naging panda sila sa kapangyarihan ng pharaoh. Dahil dito, humina ang paggawa ng sining. Pero sa tulong ni King Mentuhotep, muling bumangon ang sining, lumitaw ang portrait sculptures, fresco paintings, at rock-cut tomb na inukit sa bato bilang proteksyon laban sa mga magnanakaw. Egypt was attacked by the Hyksos but eventually regained its power and formed the New Kingdom. This period was marked by expansion, great health, and strong political stability. So, dito is dumating ang mga Hyksos, isang Asyantikong tribo na sumakop sa Egypt. Sila ang nagpakilala ng bagong teknolohiya tulad ng bronze weapon at paggamit ng kabayo sa digmaan. Ngunit nang sila ay mapalayas, nagsimula ang New Kingdom. Sa panahong ito, lumawak ang teritoryo ng Egypt, dumami ang yaman at naging mas matatag ang kanilang ekonomiya at politika. Art in the New Kingdom drew from earlier style but became grander. Mortuary temples were introduced, serving both the dead and the living, while massive monuments reflected Egypt's power and pride. So, dito naman sa New Kingdom, makikita pa rin ang impluwensya ng mga naunang kaharian. Gumawa sila ng monumento at istruktura para sa mga patay, pero nagsimula rin ang mortuary temples. Ang mga templong ito ay hindi lang para sa mga yumao kundi nagsilbing lugar ng pagsamba ng mga buhay. Dahil sa kanilang kapangyarihan, nagpatayo sila ng malaking monumento bilang pagpapakita ng kanilang lakas at yaman. The Amarna Revolution led by King Akhenaton and Queen Nefertiti moved the capital to Tel El Amarna and introduced monotheism by worshipping only Aton. Old gods' monuments were destroyed and new ones were built for Aton. Art shifted to naturalism, shown in lifelike features such as the famous bust of Queen Nefertiti. So, ang Amarna Revolution ay isang malaking pagbabago sa Egypt na pinamumunuan ni King Akhenaton na dating Amenhotep, kasama ang kanyang asawa na si Queen Nefertiti. Inilipat ni Akhenaton ang kabisera sa Tel El Amarna at ipinakilala ang paniniwala sa iisang Diyos lamang, si Aton.
ang Diyos ng araw. Dahil dito, ipinagiba niya ang mga monumento at imahe ng ibang Diyos at nagpatayo ng mga bagong templo para lamang kay Aton. So, kasama sa pagbabagong ito ang sining. Sa panahong ito, lumayo ang mga artista dati nilang matigas at formal na estilo at nagsimula silang gumamit ng naturalism o mas makatotohanang anyo. Hindi lang ang hari ang ipinapakita ng mas totoo ang itsura, kundi pati ang mga membro ng kanyang pamilya. Dito rin nakilala si Queen Nefertiti na itinuring na simbolo ng kagandahan. Ang tanyag na vase ni Nefertiti na gawa sa limestone at pininturahan ay nagpapakita ng kanyang likas na ganda at ang bagong estilo ng sining sa panahong ito. Naturalism ended after Akhenaton's death. Successors restored traditional styles, destroyed Aton's image, and returned to polytheism. So, nang namatay si Akhenaton, tinigil ng mga sumusunod na hari ang paggamit ng naturalism sa sining at bumalik sila sa matigas at tradisyonal na estilo kung saan mas malaki ang larawan ng hari kaysa sa iba bilang simbolo ng kapangyarihan. Sinira rin nila ang mga imahe ni Aton at ibinalik ang dating relihiyon ng Egypt. So, in short, binalik nila ang lumang tradisyon ng sining at pananampalataya ng mga naunang kaharian. One of Egypt's greatest discoveries was Tutankhamun's tomb, found by Howard Carter in 1922, which contained gold treasures, a solid gold coffin, and a gold mask covering the young king's face. So, isa sa pinakakilalang hari ng Egypt ay si King Tutankhamun o mas kilala bilang King Tut. Bata pa lang siya nang maupo sa trono at namatay siya sa murang edad na 18 years old. Siya rin ang nagbalik ng lumang relihiyon ng Egypt matapos ang Amarna period, kaya naging mahalaga ang kanyang papel sa kasaysayan. So, naging kilala ang kanyang libingan dahil ito ay halos buo at puno ng kayamanan ng madiskubre noong 1922 ni Howard Carter. Bukod dito, mas nakilala pa siya dahil sa misteryo ng kanyang maagang pagkamatay at sa mga kwento or alamat tungkol sa sumpa ng mga pharaoh. Ayon sa kwento or alamat, sino mang magbukas o pumasok sa kanyang libingan ay tatamaan ng kamalasan o biglaang kamatayan. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito ay haka-haka lamang at mas maipapaliwanag sa natural na dahilan tulad ng sakit o bakterya kaysa sa totoong sumpa. During the prehistoric period, humans shifted from a nomadic to a permanent lifestyle, leading to the rise of early civilization. In Egypt, art flourished and played an important role in religion and spiritual life. From the Three Kingdoms to the Amarna Revolution, the discovery of these artworks helps the modern world to understand the past and its influence on the present. Noong
prehistoric period, ang tao ay nomadic. So, ang ibig sabihin nito is, ito na yung palipat-lipat sila ng tirahan para maghanap ng pagkain. Na matutunan nila ang magsaka at mag-alaga ng hayop, nagsimula silang manirahan ng permanente at dito nabuo ang unang civilization. Sa Egypt, umunlad ang sining at naging mahalagang bahagi ng relihiyon gaya ng mga piramid na ginawa bilang libingan at simbolo ng paniniwala sa afterlife. Dumaan ito mula sa Old, Middle, and New Kingdoms hanggang sa Amarna Revolution. Ang mga artworks na ito na nadiskubre ngayon ay tumutulong sa atin para maintindihan ang nakaraan at kung paano ito nakaapekto sa kasalukuyan. And that's all. Thank you.